Nais mo bang ibahagi ang iyong kwento ng kababalaghan? May mga pangyayaring bunga lamang ng masalimuot na pag-iisip at imahinasyon. Ngunit mayroon ding mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin mabigyan ng sapat na paliwanag. Kung meron kang sariling karanasan, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At baka ang susunod na kwentong maririnig dito ay mula sa iyo. Simulan na natin. Dear Boss Roski, ako nga pala si Jerry. Isa akong matagal ng tagapakinig ng inyong channel at nais ko sanang ibahagi ang isang karanasang nangyari sa akin noong nagtatrabaho pa ako sa isang electronics company sa Cavite. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang narinig ko noong gabing iyon. Bandang 11:00 ng gabi nang mangyari ito. Linggo noon at night shift kami. 4 lang kaming nasa production area. Isang machine operator, 2 inspector at ako. Tahimik ang buong planta dahil isang makina lang ang umaandar ng gabing iyon. Medyo sumama ang tiyan ko kaya napagpasyahan kong magtungo sa pinakamalapit na CR. Nasa dulong bahagi ng gusali ang CR na yon. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay may narinig na akong mga pusang nag-aaway sa labas. May maliit kasing bintana ang CR kaya rinig na rinig ang mga ingay mula sa likuran ng gusali. Hindi ko naman yon pinansin. Pagpasok mo kasi sa CR, salamin agad ang makikita mo sa harap. May maliit na lababo sa ilalim nito at katabi naman ang urinal. Sa kanan ay may 3 cubicle. Yung unang cubicle malapit sa pinto ay hindi ko ginagamit dahil sira ang flush. Yung nasa gitna ang madalas kong gamitin. Yung pinakadulong cubicle naman ay matagal nang nakalock dahil ayon sa utilities ay barado raw ito. Kaya doon ako pumasok sa gitnang cubicle. Sa totoo lang, wala naman akong iniisip na kakaiba noon. Mas iniisip ko pa nga ang sumasakit kong tiyan. Habang nakaupo ako sa loob, unti-unting tumahimik ang paligid. Nawala na ang ingay ng mga pusa sa labas. Tanging mahinang ugong na lamang ng mga makina sa malayo ang maririnig. At doon ko unang narinig, parang may umiiyak, napakahina, parang isang babae na pinipigilan ang kanyang paghikbi. Huminto ako sandali, nakinig. Pero dahil mahina lang naman ang tunog, binaliwala ko ito. Inisip ko na baka kung ano lang ang naririnig ko. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muli ko itong narinig. Mas malinaw na, mas malapit. At doon ko napansin ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Parang sa kanang tenga ko lang nanggagaling ang tunog. Hindi parang nasa kabilang cubicle. Hindi parang nasa labas ng CR. Parang may umiiyak sa mismong kanan ko. Unti-unting lumakas ang paghikbi. Hindi ito sigaw. Hindi rin iyak ng bata. Isa itong mahinang iyak na tila may matinding kalungkutan. At habang lumalakas ito, lalo kong napapansin na sa kanang bahagi lamang ng aking pandinig ito naririnig. Nang mga oras na iyon, ang nasa kanan ko ay ang pinakadulong cubicle. Yung cubicle na matagal nang nakalock. Yung cubicle na walang dapat tao sa loob. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako natakot. Sa totoo lang, halos hinihintay ko pang ang may makita akong kakaiba. Ngunit walang yabag, walang anino, walang pinto na bumukas. Tanging iyak lamang. Hanggang sa unti-unti itong humina at kalaunan ay tuluyang nawala. Parang walang nangyari. Nagtagal pa ako ng ilang minuto bago lumabas ng cubicle. Naglinis, naghugas ng kamay. At bago ako umalis, sinilip ko pa ang nakalock na cubicle. Tahimik, walang tao, walang anumang kakaiba. Pagbalik ko sa production area, ikinuwento ko ito sa ilan kong kasamahan. Akala ko pagtatawanan nila ako, ngunit iba ang naging reaksyon nila. Ayon sa mga babae naming katrabaho, matagal na raw may mga kakaibang nangyayari sa bahaging iyon ng gusali. May mga pintong kusa raw naglalak. May mga gripo raw na bigla na lamang bumubukas. At bihira raw may gustong mag-CR doon ng mag-isa kapag gabi. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon sa narinig ko. Hindi ko rin alam kung ano talaga ang pinagmulan ng iyak na iyon. Ang alam ko lang, mahigit 1 dekada na ang lumipas, hindi ko na maalala ang eksaktong petsa. Hindi ko na maalala kung anong taon niyon
Ngunit hanggang ngayon, naalala ko pa rin kung paano tumunog ang iyak at kung paano ko iyon narinig sa aking kanang tenga. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Boss Roski. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung may umiiyak nga ba nun sa kabilang cubicle. Dahil ang totoo, parang hindi naman talaga sa kabilang cubicle nanggagaling ang iyak. Jerry, kung mayroon ka ring karanasang nais ibahagi, mag-send lamang ng PM sa ating channel. At para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.